Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinitigan ni Natalia ang kanyang sarili sa salamin. Perpektong bumagay sa kanyang katawan ang ginintuang bestida na kanyang suot. May telang lambat ang bahagi nito sa itaas na pinalamusya ng mga detalyeng kumikislap, habang ang ibabang bahagi naman ay maluwag at eleganteng nakabuka. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang pabulusang bun sa gilid ng kanyang ulo. Ang kulay gintong buhok niya ay tila lalong nagningning at perpektong bumagay sa kanyang kasuotan. Ito ang pinakamahal na bestidang inilabas sa taong iyon. Ang bisperas ng bagong taon na iyon ay tila isang malaking kaguluhan. Sa bawat sulok ng lungsod, puno ng pananabik ang mga tao para sa pinakahihintay na araw kung kailan tuluyang ikakasal ang pinakakilalang binatang matagal ng hinahangaan ng lahat. Mula nang ipahayag ni Ashton sa publiko, sa pamamagitan ng isang panayam, ang tungkol sa kanyang nalalapit na pag-iisang dibdib, nagsimula ng pag-usapan iyon ng buong lungsod. Ang higit na hindi natuwa ay ang mga modelo at mga babaeng minsang nagkaroon ng ugnayan sa kanya. Hindi mabilang ang tawag na ginawa nila kay Ashton. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya sinagot. Ang kanyang pag-iisang dibdib ang naging pinakahihintay na kaganapan ng buong taon. Ang ika-31 ng Disyembre ang huling araw ng taon at ang araw na pinakamaraming pinag-uusapan. Sa loob ng isang linggo, halos lahat ng pahayagan, magasin, balita sa telebisyon, at mga mamamahayag ay iisa lamang ang paksa. Ang babaeng pakakasalan ni Ashton David Castro ay nananatiling isang misteryo. Sinigurado ni Ashton na mananatiling nakatago si Natalia sa mata ng publiko hanggang sa oras na siya mismo ang magpasya na ipakilala ito. Sinigurado rin niyang mababantayan ang lahat ng kanyang mga kalaban at maging ang mga dating ugnayan na matagal nang nawala. Lahat ay kanyang inayos. Lahat ay kanyang kinontrol. Walang anumang bagay ang makapipinsala kay Natalia. Sa nakalipas na isang linggo, napanood at nakita ni Natalia ang hindi mabilang na mga babae sa balita. Mula sa mga naging ugnayan ni Ashton noong kolehiyo hanggang sa mga babaeng nakilala nito matapos siyang maging tanyag. Lahat sila ay magaganda, kaakit-akit, at kahanga-hanga. Matalino sila at tila perpektong tumutugma sa pamantayan ni Ashton. Ngunit ngayong tinitingnan niya ang sarili sa salamin, nakaramdam siya ng kakaibang pagmamalaki. Magaganda ang mga babaeng iyon. Ngunit siya ay may sariling kariktan. May taglais siyang pagiging elegante na hindi kailangang ipilit. At higit sa lahat, may katiyakan sa kanyang puso na siya ang babaeng nagmamay-ari ng puso ni Ashton. Kasabay noon ay naroon pa rin ang munting pagkakasala. Dahil alam niyang hindi niya kayang mahalin ito pabalik. Nais niyang sana ay kaya niyang mahalin si Ashton. Nais niyang sana ay maibigay niya rito ang pagmamahal na matagal nitong hinihintay. Ngunit hindi niya kailanman na naising ipagkanulo si Nicholas. Sa nakalipas na isang linggo, unti-unting naging malapit si Natalia sa lahat ng kaibigan at pamilya ni Ashton. Ngunit sa lahat ng mga taong nakilala niya, si Austin ang pinaka naging malapit sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung anong uri ng koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, ngunit may kakaibang kapanatagan siyang nararamdaman sa init ng pag-aalaga at kabutihan nito. Pakiramdam niya ay unti-unti nang nabuo sa pagitan nila ang isang ugnayang parang magkapatid. Ngayong araw, habang tinitingnan niya ang paligid, ang tanging nakikita niya ay ang pinakamagagandang bagay na maaaring magkaroon ang isang tao. Mula sa kanyang damit, sa mga alahas, hanggang sa mga aksesoryang suot niya. Nasa kanya ang halos lahat ng bagay na pinapangarap ng isang babae. Ngunit may isang bagay siyang nais sanang hindi na naroon. Nicholas. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at naupo sa kama. Ngayong araw ang kanyang pag-iisang dibdib. Kung babalikan niya ang nakaraan, napakaraming bagay ang naiwan niya. Napakaraming sakit na nais niyang hindi na muling harapin pa. Ngunit ang pagkakasalang nararamdaman niya ay mananatili magpakailanman sa kanyang puso. Gayunpaman, kapag tinitingnan niya ang hinaharap, nakikita niya ang mga taong nagmamalasakit sa kanya. Mga taong nagmamahal sa kanya,
At higit sa lahat, nakikita niya si Ashton. Maaaring hindi siya ang lalaking minsan niyang pinangarap. Ngunit siya ang lalaking nagsiguro na matutupad ang bawat hiling niya. Inayos nito ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Mula sa kanyang damit, hanggang sa pagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Hindi kailanman naging pangarap na lalaki si Ashton para sa kanya. Ngunit siya ang kanyang Santa Claus. Ang taong gumawa ng paraan upang matupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya sa pinto at nakita si March na nakatayo roon. Suot nito ang isang eleganting bestida para sa gabing iyon na perpektong nagpapakita sa ganda ng kanyang pangangatawan. Para itong isang napakagandang babaeng pula ang kasuotan na kayang makabighani ng sinumang makakita. Sa isang saglit, nakaramdam si Natalia ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa harap ng kagandahan ni March. Pumasok si March sa silid at isinama siya pababa para sa seremonya ng kanilang pag-iisang dibdib. Kinakabahan si Natalia. Higit pa roon. Natatakot siya. Napakaraming tao ang naroon. May mga mamamahayag, may mga kamera, at may mga paparazzi na naghihintay sa bawat kilos niya. Huminto siya sa may pintuan at tumingin kay March ng may pag-aalinlangan. Binigyan siya ni March ng isang mahinahon at matamis na ngiti. Huminahon ka lang, mahinahon itong sabi. Hindi ko kaya. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ko pa kailanman naranasan na harapin ang napakaraming tao. Sunod-sunod na salita ang lumabas sa bibig ni Natalia habang unti-unti siyang umaatras. Muntik na siyang umatras palayo sa pintuan. Natalia! Marahang hinawakan ni March ang kanyang mga balikat at pinaharap siya sa kanya. Sa ibaba, naghihintay sa iyo si Ashton. Hindi mo siya maaaring biguin sa huling sandali. Lahat ng ito ay wala lamang. Kailangan mo lang huminga at kumalma. Kasama mo ako. Mananatili ako sa tabi mo, tama? May bahagyang pag-aalinlangan sa tingin ni Natalia habang nagtatanong. Ngunit marahan lamang umiling si March. Hindi ako tunay na kapatid ni Aaron. Natigilan si Natalia. Kapatid lamang niya ako sa ibang magulang. Hindi ako sanay na nakikita ng mga paparazzi at ng publiko. Isa akong misteryo sa karamihan at sinigurado nilang malayo ako sa mata ng mundo. Iyon ang ibinagsak na katotohanan ni March kay Natalia, dahilan upang mapatingin ito sa kanya ng may matinding gulat. Hindi ako bababa, halos pasigaw na sabi ni Natalia. Mula sa ibaba ng hagdan, sasamahan ka ni Alison. Huwag kang mag-alala. At sino si Alison? Isa siya sa mabubuti naming kaibigan at may tuturing na rin na bahagi ng aming pamilya. Sinubukan ni March na kumbinsihin siya. Samantala, sinuot ni Ashton ang kanyang karaniwang itim na kasuotan. Tulad ng dati, pinili niya ang kulay na iyon. Sinigurado niyang maayos ang lahat. Mula sa mga dekorasyon, sa pagkain, hanggang sa mga panauhin. Halos kalahati ng buong lungsod ang inanyayahan. Naroon ang lahat ng kilalang personalidad. Inilibot ni Ashton ang kanyang mga mata sa buong mansyon. Ang nakita lamang niya ay mga taong nag-uusap, nagbubulungan at naghihintay sa pagdating ng kanyang babae. Hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na pakakasalan niya si Natalia. Kahit alam niyang isa lamang itong kasunduan sa ngayon, nagtayo pa rin siya ng pag-asa sa kanyang puso. Umaasa siyang balang araw. Magiging kanya rin siya. Ngayong araw, ipakikilala niya si Natalia sa buong mundo. Bilang kanyang babae. Bilang kanyang mapapangasawa. Bilang kanyang magiging asawa. Naroon ang kanyang mga kaibigan upang asikasuhin ang mga panauhin at panatilihing maayos ang takbo ng pagtitipon. Si Allen ang naging punong tagapamahala ng okasyon, habang sina Aaron at Austin naman ang umako sa pag-aasikaso sa mga modelo at sa mga dating ugnayan ni Ashton na hindi gaanong natuwa sa balitang ikakasal na siya. Patuloy naman ang mga paparazzi sa pagkuha ng larawan ng bawat sulok at bawat detalye sa mansyon. Sinigurado ni Ashton na magiging totoo ang pangarap ni Natalia na magkaroon ng isang perpektong seremonya ng pag-iisang dibdib. Ang bawat bagay ay eksaktong naaayon sa kanyang kagustuhan. Mula sa pagpili ng mga kulay, hanggang sa disenyo ng cake, nakatayo siya sa gitna ng bulwagan ng mansyon. Para sa mga taong naroon, siya ang pinakamayamang lalaki sa Maynila.
Mayroon siya ng lahat ng bagay na pinapangarap ng karamihan. Ngunit para kay Ashton, siya mismo ang pinakamahirap na tao sa mundo. Dahil ang tanging bagay na tunay niyang ninanais, ang babaeng mahal niya, ay hindi naman talaga kanya. Mahal nito si Nicholas, ang kanyang matalik na kaibigan. At ang katotohanan iyon ay tumutusok sa kanyang puso na parang isang matalim na espada. Kung ang mga pangarap lamang ay natutupad, iyon lamang ang hihilingin niya. Na sana balang araw ay maging kanya si Natalia. Ngunit alam niyang hindi lahat ng pangarap ay nagkakatotoo. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao tungkol sa babaeng nakakuha ng puso ng isang bilyonaryo. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nais niyang sana ay siya rin ang nakakuha ng puso nito. Sana. Ashton. Tinawag siya ni Aaron mula sa likuran. Lumingon si Ashton at hinarap ang kanyang matalik na kaibigan. Agad niyang napansin ang pagkabahala at pagkagulat sa mukha nito. Hindi iyon nakaligtas sa kanyang paningin. Ano ang nangyari? Agad niyang tanong. Sinigurado niyang maayos ang lahat. Walang maaaring magkamali. Kung gayon, ano iyon? Hindi bumababa si Natalia. Pagkarinig niya sa sinabi ni Aaron, tila may kung anong tumama sa kanyang dibdib. Parang may muling sumaksak sa kanyang puso. Bakit? Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Hindi maaaring nagbago ang isip nito sa huling sandali. Natatakot siya. Malungkot na sagot ni Aaron. Dumating din si Austin at narinig ang kanilang pinag-uusapan. Ako ang maghahatid sa kanya pababa, sabi ni Austin. Pagkatapos ay agad siyang tumalikod at magsisimulang umalis. Sandali! Pinigilan siya ni Aaron. Paano? Huwag kayong mag-alala. Kayo na muna ang bahala sa pagtitipon. Ako ang maghahatid sa kanya pababa. Mabilis na umakyat si Austin kasama si Allison. Marahang tinapik ni Aaron ang likod ni Ashton at sinabihang kumalma. Naghihintay na ang mga panauhin para sa pagdating ng ikakasal, ngunit wala pa rin si Natalia. Tahimik na nanalangin si Ashton sa Diyos. Huwag naman ngayon. Sa pagkakataong ito, huwag hayaang paglaruan ako ng tadhana. Karapat-dapat din akong makaranas ng kaunting kaligayahan. Samantala, pagpasok ni Austin sa silid ay nakita niya si March na patuloy na kinukumbinsi si Natalia na bumaba. Nakatayo naman si Allison sa bahagyang kalayuan habang tahimik na pinagmamasdan si Natalia mula ulo hanggang paa. Isa rin si Allison sa mga taong nakakaalam tungkol sa kasunduang ito. Siya ang kapatid ni Nicholas. Mahal niya sina Ashton at Nicholas, kaya labis siyang nasaktan nang malaman ang tungkol sa masalimuot na pagmamahalan nilang tatlo. Nalilito si Allison kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang maging masaya para kay Ashton na minahal siya at itinuring siyang parang tunay na kapatid? O dapat ba siyang malungkot dahil ang mapapangasawa nito ay walang iba kundi ang dating kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan? O dapat ba siyang maawa kay Natalia dahil napunta ito sa ganitong kahirap na kalagayan? Ngunit hindi niya pinili ang nais ng kanyang isip o ng kanyang puso. Pinili niyang tanggapin ang napagdesisyonan ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Marahil, maging ang tadhana ay nais na sina Ashton at Natalia ang magkatuluyan. Hindi sina Nicholas at Natalia. Lumapit si Austin kay Natalia at lumuhod sa harapan niya. Marahan niyang hinawakan ang dalawang kamay nito. Tumingin si Natalia sa kanya habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Mahina itong suminghot at humikbi habang pinupunasan ni Austin ang kanyang mga luha at hinalikan ang kanyang no. Magtiwala ka sa amin, bulong niya. Natatakot ako. Mahinang saad ni Natalia. Tumingin si Austin kay Allison at hudyat na umupo ito sa tabi niya. Agad naman itong sumunod at naupo sa kanilang tabi. Natalia, alam kong mahirap para sa iyo ang magpatuloy at tanggapin ang pagkawala niya. Pero kailangan mong subukan. Austin. Pagtatangkang pagtutol ni Natalia. Hindi mo kami maaaring biguin. Isipin mo si Allison. Nawalan din siya ng kapatid. Ngunit ang nangyayari ngayon, ito ang tamang bagay para sa iyo. At para rin ito sa ikabubuti mo. Napatingin si Natalia kay Allison nang may matinding pagkagulat. Binigyan lamang siya ni Allison ng malungkot na ngiti at marahang tumango. Natalia, mahal ko ang dalawa kong kapatid. At sa ngayon,
Ang isa ay wala na. Habang ang isa naman ay nagmamahal sa iyo. Hindi mo kailangang matakot. Hindi kailanman hahayaan ni Ashton na may mangyaring masama sa iyo. Nasa ibaba siya. Naghihintay siya sa iyo. Samantala, mula sa ibaba ay nakita ni Ashton ang paglapit ni na Austin at Allison kay Natalia. Magkahawak ang kamay ni Natalia at Austin, habang nakasuporta naman ang isang braso ni Allison sa kanya. At nang makita niya ito, natigilan siya. Napakaganda ni Natalia sa suot nitong bestida. Para itong isang anghel na bumaba mula sa langit. Para sa kanya lamang. Nawala siya sa sariling pagkamangha sa kagandahan nito. At hindi lamang siya ang nakapansin. Ang lahat ng taong naroon ay tila natigilan. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Sila lamang ay tahimik na nakatingin sa babaeng unti-unting bumababa. Para siyang isang diyosa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ashton na siya ang pinakamapalad na lalaki sa buong mundo. Sapagkat nasa harapan niya ang isang taong tulad ni Natalia. Halos hindi na makahinga si Natalia sa tindi ng takot nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat ng tao nang hindi man lamang kumukurap. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga binti. Buti na lamang at mahigpit siyang hawak ni na Austin at Allison. Kung hindi, maaaring dahil sa sobrang kaba at pagkailang ay madapa siya o tuluyang bumagsak sa harap ng lahat. Ngunit biglang nahagip ng kanyang mga mata ang mga mata ni Ashton. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kaba at pag-aalinlangan. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, ang buong paghanga at pagkamangha sa mga mata nito, ay nagparamdam sa kanya na para siyang isang napakahalagang tao. Parang nagkakahalaga siya ng milyon-milyon. Iyon ang tingin na nais niyang makita mula sa lalaking magiging asawa niya. At nakita niya iyon kay Ashton. Walang laman ang mga mata nito kundi dalisay na pagmamahal. Unti-unting kumalma ang kanyang kaba. Unti-unti ring bumalik ang tiwala niya sa sarili. Sapat na ang mga mata ni Ashton upang iparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. At minamahal. Habang papalapit si Natalia kay Ashton, biglang binitiwan ni Allison ang kanyang kamay. Kasabay noon ay marahang hinila siya ni Austin patungo sa kabilang direksyon. Napatingin siya rito nang may pagtataka. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsimula na ang tugtog. Inilagay ni Austin ang kanyang kamay sa likod ni Natalia at nagsimula silang sumayaw. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Marahang sumayaw si Austin kasama si Natalia, hinahayaan ang musika na pakalmahin ang kanyang kaba. Sa bawat kasunod na kumpas ng tugtog, unti-unti niyang binilisan ang kanilang mga galaw. Pinaikot niya si Natalia ng ilang ulit, 3 beses, bago niya ito marahang binitiwan. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Sa susunod na kumpas ng musika, ipinasa naman siya ni Austin kay Aaron. Napangiti si Natalia ng buong puso habang pinagmamasdan ang mga taong sumasayaw kasama niya. Ang pangarap niya. Naging realidad. Sinabayan niya ang galaw ni Aaron. Sumunod siya sa bawat hakbang nito. Maingat siyang hinila ni Aaron palapit at marahang inilayo muli, tinitiyak na hindi siya madudulas o matitisod dahil sa kanyang mataas na takong. Hindi ako makapaniwalang nakalimutan ko ang pangalan mo. Oh, mahal, hindi ka ba muling babalik? May problema ako sa sapatos mo at sa mga tugtog mo. Biglang iniwan ni Aaron si Natalia sa gitna ng bulwagan. Unti-unting namatay ang mga ilaw. Ang tanging naiwan lamang na liwanag ay ang ilaw na nakatutok sa kanya at sa isang taong kumakanta ng pinakamahalagang bahagi ng awitin. At doon niya nakita si Ashton. Nakatayo ito sa entablado kasama ang mga musikero, hawak ang mikropono habang kinakanta ang awitin. Ngunit baka lumipat ako. Akala ko ay maayos ka na, ngayon ay nagtataka ako. Napakayabang mo. Hindi nawala ang ngiti sa labi ni Natalia. Kahit isang saglit. Masakit na ang kanyang mga pisngi dahil sa patuloy na pagngiti, ngunit wala siyang pakialam. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong kaligayahan sa buong buhay niya. Sinabi kong mahal kita. Ano ang halaga nito kung magsisinungaling ako sa iyo?
Hindi ko ito pinagsisisihan, ngunit natutuwa akong natapos na tayo. Kaya huwag mong sabihin sa akin na hindi mo lang nauunawaan. Dahil alam kong nauunawaan mo. Unti-unting lumapit si Ashton kay Natalia habang patuloy na kinakanta ang awitin. Habang papalapit ito, mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Para itong tambol na sumusunod sa pinakamataas na nota ng musika. Pagdating nito sa harapan niya, lumuhod si Ashton. At sa harap ng lahat, binitiwan niya ang mga salitang matagal nang hinihintay ng kanyang puso. Mahal kita. Iniabot niya ang kanyang kamay. At walang kahit anong pag-aalinlangan, tinanggap iyon ni Natalia. Tumayo si Ashton at marahang hinila siya palapit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan silang sumayaw habang patuloy niyang kinakanta ang mga linya ng awitin. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Alam ko kapag naririyan ka dahil alam ko ang tunog. Ang tunog ng iyong puso. Naghiyawan ang buong bulwagan para sa kanila. Sumabay ang mga tao sa paulit-ulit na bahagi ng awitin. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong mansyon kasabay ng malakas na tugtog at pagkanta ng mga panauhin. Hindi pinalampas ng mga mamamahayag ang pagkakataong iyon. Kinunan nila ng larawan ang bawat anggulo na maaari nilang makuha. Ang mga magulang ni Ashton ay hindi napigilang mapaluha. Mula nang mawala si Anna, hindi na nila nakita si Ashton na ganito kasaya. Hindi na nila nakita itong tunay na nagdiriwang ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Nakapulupot ang mga braso ni Ashton sa baywang ni Natalia, habang ang mga kamay naman nito ay nakapatong sa dibdib niya. Punong-puno ng masasayang luha ang mga mata ni Natalia, habang nakapaskil ang isang tunay na ngiti sa kanyang labi. Hindi rin naiiba ang kalagayan ni Ashton. Hindi siya makapaniwalang nasa kanyang mga bisig si Natalia. Sumasayaw kasama niya, bilang kanyang mapapangasawa. Ayaw niyang kahit isang segundo ay pumikit. Dahil natatakot siyang baka mawala ito. Baka isa lamang itong panaginip. Baka sa pagmulat niya ay bumalik siya sa malupit na realidad. Pareho silang naligaw sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila napansin ang mga talulot ng rosas na unti-unting bumabagsak sa kanilang paligid. Napatingala si Natalia. At sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Noong minsan niyang sinabi kay Nicholas ang kanyang pantasya. Ang pangarap niyang tagpo. At ngayon, naging realidad iyon. Iniabot ni Allen ang singsing kay Ashton, habang si Allison naman ang nag-abot ng singsing kay Natalia. Muling lumuhod si Ashton sa harapan niya at iniabot ang kanyang kamay. Pakakasalan mo ba ako? Iyon ang matagal na niyang pinapangarap. At sa araw na iyon, pinagkalooban siya ng Diyos ng pagkakataong marinig ang sagot na hinihintay niya. Opo. Nagpalitan sila ng singsing. At muling umugong ang sigawan at palakpakan ng mga tao para sa magiging mag-asawa. Napakalaki ng kaligayahang nararamdaman nila sa sandaling iyon. Halos hindi na nila kayang hawakan. Mahigpit siyang niyakap ni Natalia at itinago ang mukha sa lieg nito. Ayaw niyang umiyak sa harap ng daan-daang tao. Ngunit hindi niya napigilan. Tahimik siyang lumuha sa balikat ni Ashton habang otomatikong hinahaplos nito ang kanyang likod upang pakalmahin siya. Ngunit ang sumunod na sigaw ng mga tao ang dahilan upang bigla siyang matigilan. At ang puso naman ni Ashton ay tila lumaktaw ng ilang tibo. Halik naman dyan. Sige na, halik na. Halik na, halik na. Sa susunod na kabanata, sa gitna ng walang tigil na sigawan ng mga panauhin, haharapin ni na Ashton at Natalia ang pinakamaselang sandali ng kanilang pagpapanggap ng hilingin ng lahat ang kanilang unang halik bilang magkasintahan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang gugulo sa gabi ng kanilang pag-iisang dibdib at magbabanta sa bagong tiwalang unti-unti pa lamang nabubuo sa pagitan nila. Kaya abangan natin